Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Mga kaibigan, ngayon po ay itinuturing na Holy Week, banal na semana o Semana Santa. At dahil po dyan, kanina, habang ako po ay nagdilibot, abay may nakita po ako nakalugbok na tao sa ilalim ng krus. Yung pala, yung pong panata niya. Siya po ay nagpapasa ng krus sa init ng araw at siya ay hinimatay, mga kaibigan. At mukhang ito yung nababalitaan ko rin na nagpapapako ng kamay pag siya ay dumarating sa araw ng Biyernes Santo, alas 3 ng hapon, pinapako ang kanyang kamay sa krus at siya ay nahimatay sa krus mismo. Ano po ibig sabihin yan? Yan po ay isang pagpapakita ng buong pagkatao ng isang tao na para bang nilalaan niya ang kanyang pagkatao sa pagsamba sa poong may kapal. Hindi po nag-iisa yan, kaya lang iba-ibang paraan. Marami po tayong nalalaman ng mga istorya bilang isang journalist kung paano po manikluhod ang mga Pilipino sa kanilang poong may kapal upang sa ganun ay maparamdam nila sa poong may kapal ang kanilang pagmamahal. Ngunit, ang nakakalungkot po rito ay para po bang hypocrisy, hindi po natin pinipintasan. Ngunit para po bang hindi totoo ito sapagkat paano ka mananampalataya sa iyong Diyos samantalang sampalataya ka rin kay Duterte. Dito mga kaibigan, Who is this stupid guy? sa inyong mga Google, So that they can set up a process of punishment and Stupido talaga itong putang anong ganun. I challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mapao rin kayo mga. Who is this stupid guy? Stupido talaga itong putang anong ganun. I challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mapao rin kayo mga. sino po yan? Stupid guy. Stupid. Yan po ay pangungusap ng inyong pinupuon na si Rodrigo Roa Duwag Duterte. Ang hindi ko maintindihan ay yung pong pagkasinsero ng mga Pilipino. Sapagkat nalalaman ko na kung sila may problema, grabe ang kanilang pagdarasal. Diyos ko, yung asawa ko may cancer. Diyos ko po, iligtas po ninyo. Diyos ko, ang anak ko mag-i-examine bukas. Sana po makapasa siya sa bugasya. Diyos ko, panay Diyos ko. Minura ni Duterte yung Diyos ninyo. Ang sabi niya, who is this stupid God? PUTA. Nagmura pa. Tapos, ang mga Katoliko ay sinabi niyang, kayo mga Katoliko, you are full of shit. Kayo ay parang nakalublob sa dumi ng tao. Yung po ibig sabihin sa Tagalog dyan. At walang nagtanggol ni isa kay Duterte.
Hindi lamang yun, sa gitna ng kababuyan ni Duterte, pinagtatanggol niyo pa. Ay hindi ba rin na yun na i-entertain kayo? Bilang sa nagturo po tayo ng psychology, para po bang yung mga gusto ninyong gawin, hindi ninyo magawa, nagagawa ni Duterte. Yung bang murahin ng Pope, murahin si Obama, murahin ng kung sino-sinong tao, at kung minsan, yung kanyang pagkikwento ng kabastusan tungkol sa babae, nagdasalamin na gano'n ng mga Pilipino, nais nila yung gano'ng klaseng mga binugoy-bugoy, sabi ka sa Bisaya. May tumawag po sa akin kaninang, dahil sa parati ko sinasabi ang aking telepono, at lahat, lahat ng tumatawag, sinasagot ko. Baka matsyambang ko yung siraulong gusto mag-suicide na naghahamon sa akin. Hinintay ko ang tawag dyan. Humingi po tayong tulong dito sa isang vlogger kay Ballpoint Man. Pakitulungan mo ako hanapin yung gusto na yatang mapako sa krus o malibing na pagkatapos ng Semana Santa. Abay, hindi mo tumatawag sa akin. DDS na Kadiri nagkahamon-hamon, pero DDS duwag yan. Pagka naniniwala kay Duterte hanggang ngayon, ibig sabihin nangiram siya ng tapang kay Duterte na para hindi mabisto na takot siya kay Duterte, kumakampi siya sa kasamaan ni Duterte, mga kaibigan. Kaya po, hindi ko maintindihan niya pag hindi ko titignan yung aking psychology lessons. Na kaya maraming dumadakila kay Digong Duterte sapagkat meron silang pagdanasa na ganun. Ganyan kabastos na napakaganda pa rin yung madre na yun, sabi niya. Pinapilahan ng mga preso, hindi mo na ako hinintay, dapat nauna mayor. Palakpakan ng mga audience. Ini-imagine po natin yung tatay nung madre na yan, 28 years old na madre, mestiza, Australiana, pinapilahan ng mga bilanggo habang siya ay nagbibigay ng tulong sa loob ng Davao City Jail. Mga kaibigan, siya ay hinostage, hinubaran, at pinagsamantalahan ng 11 preso hanggang mamatay. Nung ito po ay nasa morgue at siya ay pinakita ng doktor na wala na siyang buhay, di siyempre hubad yung babae. Ang sabi ni Duterte, kaganda naman pala talaga Ang mga walang ganito, pila-pila pa sila. Dapat hinintay muna, mayor ang mauna. Nagpalakpakan ng madlab ang kinikwento niya yan sa isang rally, mga kaibigan. At hanggang ngayon, meron pa humahanga sa kanya at nagrarally pa. Nakaya, nagrarally sa dihig. Tayo po ay tinutulungan na magkaroon ng katarungan, magkaroon ng dangal ng International Criminal Court. Ang mga Pilipino ayaw na kunin ang dangal. Ayaw nila ipaglawan ang katarungan. Ayaw nilang maging respektabling tao sa mundong ito. Gusto nila kumampi sila sa kababuyan. Gusto nila kumampi sila sa mga matay tao. Alam po ninyo, ang pagkampi sa mga Duterte hanggang kay Sara ay pag-alipusta doon po sa mga namatay dahil sa peke na giyera kontra droga. Ako, si Waldy Carbonell, nagsasabing tinataya ko po ang pangalan ko, walang katotohanan yung kanyang war on drugs o giyera kontra droga. Hindi po totoo yan sapagkat meron po akong mga records nandiyan sa libro ko na ang pinakamalaking drug lord ay Duterte.
Pulong Duterte at ang kanyang asawang, ang kanyang kapatid na si Sara Duterte, ang asawa niyang si Mans Carpio, at ang kanyang tatay na si Rodrigo Roa Duterte ay pawang kaibigan ng mga drug lords. Si Michael Yang, mga kaibigan, nagsamantala, umutang si Duterte ng malaki sa China sapagkat tayo po'y nabiktima ng pandemic. Wala pang 1 milyon ang kapital ni Michael Yang, 680,000 pesos, in-award ng Department of Health ng 8 billion peso contract. Napakamahal na PPE, personal protection emergency garment, mga face shield. Meron pong lokal na gumagawa, pinagbuti niya. Ang halaga ay 125 pesos. Ang binili ni Michael Yang at ni Duterte, 270 pesos isang face shield. Ilang milyon yung kanilang binili at pinamigay sa mga barangay, mga kaibigan. So magdanakaw na, drug lord pa, mamamatay tao, napakabastos pa. Tapos yung kanyang anak, parang gusto pa ninyong tulungan maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wala po ba kayong pagpapalaga sa dangal ng Pilipino? Wala na ba tayong pagnanais na maging marangal, maging respektable sa mata ng ibang tao sa buong mundo? Nakakahiya na maging Pilipino. Alam po ninyo, isa sa maliit ang tingin ng tao sa buong mundo ay sa Pilipino. Pagka ikaw ay nagbiyahe, Philippine passport ka, naranasan ko po yan. Ang tinitignan nila ay Philippine passport. Pag Philippine passport, akala nila ikaw ay nasa Middle East para magtrabaho agad. Pag nasa Amerika, akala nila nasa Middle East, nasa Amerika ka para maging TNT o tago ng tago. Akala nila kahit na teacher ka, ikaw ay magiging katulong na lamang sa Amerika. At pag ikaw ay Pilipino, ikaw ay tanga, ikaw ay bobo, ikaw ay mahilig sa kababuyan ni Duterte sapagkat binoto mo siya. Ang dami naman matitinong mga kandidato. Bakit binoboto niyo yan? Ang dami namang edukadong Pilipino ang binoboto ninyo. Mga Lito Lapid, mga Robin Padilla, marami namang nagmamahal sa Pilipinas, binoboto ninyo mga Cayetano, Marcoleta. At para pang gusto ninyong gawing presidente si Sara Duterte, talagang napakabulok na lahi po itong Pilipino. Kaya ako po ay nagpupumiglas na maging marangal. Dapat ang Pilipino, dapat mabisto tayo na tayo nagmamahal sa ating sariling bansa. Akalain ninyo, binigyan tayo ng pagkilala ng China ng United Nations na atin ang West Philippine Sea at hindi sa China yan. Nagdidebate sa Senado, merong kumakampi sa China, pareho nila Marcoleta, Robin Padilla, Cayetano, at pag nagbotohan pa, abay, 19 na senador, kumakampi pa sa China. Hindi ko na po maintindihan ito kung lahi natin. At ngayon, ang sabi nila, huwag na natin impeach si Sara, hintayin na lamang natin ang 2028. Bakit? Naniniwala sila sa kanilang sariling survey na mananalo si Sara Duterte at pinapalakpakan ng Pilipino. Anong galing yan? Wala nga pinakitang
katinuan ng pag-iisip, walang pinakita edukasyon. Tayo po ay naging profesor. Pag kami estudyante kung ganyan, kabobo, abay magtataka ako bakit nakapasa sa high school yan. At sapagkat siya daw ay abogado, magtataka ka kung magkano ang ibinayad upang siya ay maging abogada, mga kaibigan. Pero ang atin po ngayon, in the meantime, yung pong ating paghingi kay Ballpoint Man, nananawagan po tayo. Pakitulungan mo kong hanapin yung nagkamaling hamunin po ako sa social media na kami raw dalawa magduelo. Hindi ko sana papatulan, pero pag ako po inahamon, papatulan ko po talaga yan. Kahit na trap yan, pupuntahan ko. Kaya Ballpoint Man, nananawagan ako sa iyo, alamin mo kung saan makikita yan. Pupuntahan ko sa tapat ng bahay niya at doon ko siya sasabihan, lumabas ka, hamunin mo ko dito sa tapat ng bahay mo. At pangako ko sa inyo, paghita ng mata ang tama po niyan. Kung siya po ay maliit, hindi ko na yung babarilin. Tatagpasin ko na lamang. At pag siya ay bata pa, tutulian ko na lamang. Tutulian ko na lamang siya ng kung ano niya. Mga kaibigan, tulad po na aking sinabi, kung nakikinig yung mga DDS at nasasaktan sila, dapat masaktan kayo. Wala kayong dangal. Pinaglalaban ninyo ang pinakamaduwag, pinakatraidor, pinakamagnanakaw na leader. At kayo mga Dabawenyo, dapat ikinahihiyan ninyo yan. Kanina may tumawag sa atin na ex-military man. Sabi niya, Mr. Carbonell, ako po, Bisaya po ako. Mayong buntag sa iyo. Ibig sabihin magandang araw sa iyo. Sabi niya, kahit na Bisaya ako, kakampi mo ako. Kahit na Ilocano ka, kakampi kita, kakampi mo ako. Sapagkat naniniwala ako tama sinasabi mo, talagang bugoy-bugoy masyado itong tauhan na yan. Sabi niya, yan daw si Duterte. Yung bugoy-bugoy, para buwang palaboy, parang sa kanto-kanto. Totoo naman yan. Kaya lang, pag gusto ng Pilipino yan, yung Pilipino mismo ay bugoy-bugoy. Pag yan ay naniniwala sa mga Duterte hanggang ngayon, siya ang Pilipinong walang dangal. Lahat ng kumakampi kay Duterte, walang dangal na Pilipino, dapat labanan, dapat supilin, at kung wag hamon, dapat siputin. Kaya yan ang aking telepono, ulitin ninyo ang paghamon, darating ako kahit saan, kahit anong oras, kahit sa tapat ng bahay ninyo, kahit sa tapat ng inyong police station. Kung Bisaya kayo na naniniwala pa rin kay Duterte, papatulang kayo, mga animalis kayo. Ako, si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas! Chongko kunta! Ang ibig po sabihin niya ay China layas. Chongko kunta. Pag gusto niyo talagang galit na galit kayo, ngayon din, umalis ka na at huwag mo kaming tinatakot, huwag mo kaming binobomba. Habay-habaan na po ninyo. Wasang tiyo at may sikto at siya Ajinomoto yan ah. Yan. Ito po ibig sabihin nun. Okay. Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka. Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban. Katotohanan ng sandigan. Waldi Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw
demokrasya.